is He. I know that He is able, mighty is He. Well, I know my God can do it. To Him there's nothing to it. I know He'll see me through with sweet victory. Well, even when storms are raging, He is a rock of ages. I know that He's able, mighty is He. I know that He's able, mighty is He. Down deep in my soul, down deep in my soul, a melody rings. A melody rings. I'm a winging my way. I'm a winging back my way back home. A sinner is saved. A sinner is saved. My spirit now sings. My spirit now sings. I'm a winging my way. I'm winging back my way back home. Climbing each day. Every day since Jesus is mine. Truly mine. I travel the road. Narrow road. To glory divine. To glory divine. The way is called straight. The way is called straight. That enters the gate. That is the gate. I'm a winging my way. I'm winging back my way back home. A wonderful time is waiting ahead. Is waiting ahead. I'm a winging my way. I'm winging back my way back home. I mean to be there. I mean to be there. From sin I have fled. From sin I have fled. I'm a winging my way. I'm winging back my way back home. Climbing each day. Every day since Jesus is mine. Truly mine. I travel the road. Narrow road. To glory divine. To glory divine. The way is called straight. The way is called straight. That enters the gate. That is the gate. I'm a winging my way. I'm winging back my way back home. I'm a climbing each day. Every day since Jesus is mine. Truly mine. I travel the road. Narrow road. To glory divine. To glory divine. The way is called straight. The way is called straight. That enters the gate. That is the gate. I'm a winging my way. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Great is thy faithfulness, great is thy
I hear the sound of a mighty rushing wind, and it's closer now
Hello. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa Jesus Christ Baptist Church. Ngayong umagang ito sa ating Sunday School service. Ngayon ay wala yung ating pastor, si Brother Paul, at naroon po sila kasama si Sister Jonah, yung kanyang pamilya, maging si Brother Patrick. Nakikita niyo yung mga pictures. Naroon sila ngayon nagmi-minister sa lugar ng Etxage, Isabela. So patuloy po natin silang ipanalangin. I believe mga nasa around 9 hours ang biyahe doon, ganun kalayo. So ipag-pray natin sila, yung kanilang pagme-minister doon sa lugar na iyon ng Isabela, maging sa kanilang pagbiyahe pabalik dito, nawa ay ingatan sila ng Panginoon. So ngayon po ay tutungo tayo sa ating Sunday School service ngayong umagang ito. Tayo muna ay sumaglit na manalangin bago natin tawagin yung ating tagapagpaawit. Tayo manalangin. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lubos na nagpupuri sa iyo, Diyos, sa iyong kabutihan po, Panginoon, sa amin, na muli kami pong umagang ito ay magkakasama sa iyong bahay-sambahan upang sama-sama na mag-aral ng iyong mga salita at sama-sama na magpuri sa iyo, Panginoon. O Diyos, dalangin po namin sa iyo ng iyong paggabay po, Panginoon, sa amin, sa aming ministeryo ngayong umagang ito, maging sa aming pagsamba. At dinadalangin din namin sa iyo, Panginoon, sa mga oras na ito, ang pagmi-minister ni na Brother Paul doon sa lugar ng Isabela. Nawa ay gamitin mo sila na may kapangyarihan at nawa maging pagpapala sila, Panginoon, as they minister doon sa mga kapatiran doon. Patnubayan mo po kami, O Diyos, sa aming Sunday School ngayong umagang ito. Maluwalhati ka. Ito po aming samadalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, aming tagapagligtas. Amen at amen. Kayo po lahat ay magsitayo at yung po tawagin nating tagapagpaawit, tayo po ay umawit sa Panginoon. Tayo po umawit. Awitin po natin The Bible Stands. Stands like a rock, undaunted, made a raging storms of tide. Its pages burn with the truth eternal, and they glow with lights of light. The Bible stands so the years may tumble, it will firmly stand when the earth shall crumble. I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. The Bible stands in the mountain, soaring far above the works of man. Its truth by none ever was refuted and destroyed, it they never can. The Bible stands so that it may tumble, it will firmly stand when the earth shall crumble. I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. The Bible stands and it will forever when the world has passed away. It has been given, all its precepts I will obey. The Bible stands so that it may tumble, it will firmly stand when the earth shall crumble. I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. The Bible stands, every test we give it, for its author is divine. By grace alone I expect to live it and to prove
and make it mine. The Bible stands so the use made some vulgar to her. This day when the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. Magsipa na pong lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay tutungo tayo sa ating pag-aaral ngayong Sunday School. Pansamantala tayong titigil doon sa series na itinuturo ni Brother Paul, ano? But still, we make sure na in line pa rin naman doon sa series yung ating pag-aaralan all about worship. At ngayong umagang ito ay pag-aaralan po natin the glory of God in our worship. Ang kaluwalhatian ng Diyos sa ating pagsamba. Well, very common para sa atin itong term na ito, the glory of God, for God's glory, ang kaluwalhatian ng Diyos o para sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero ang tanong ay, ano nga ba ang ibig sabihin kapag sinasabi natin ang kaluwalhatian ng Diyos? Ano nga bang ibig sabihin nun? Dahil nga very common itong salita na ito para sa atin, pero ang tanong ay, nauunawaan ba natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng glory o ng kaluwalhatian ng Diyos? Well, sabi ni A.W. Tozer sa kanyang book na The Knowledge of the Holy, ang sabi niya, what comes into our minds when we think about God is the most important thing about us. Ang pumapasok sa ating isip, ang bagay na naiisip natin kapag iniisip natin ang Diyos ay ang siyang pinaka-importante para sa atin. Ano bang naiisip natin kapag iniisip natin ang Diyos? Naiisip ba natin na kapag naiisip natin ng Diyos ay yung mga pangangailangan na pwede niyang i-provide sa atin o yung mga bagay na pwedeng gawin ng Diyos para sa atin? Kapag mas nauuna nating isipin yung mga bagay na yon kaysa sa Diyos mismo, instead of God Himself, nagpapakita ito, sabi ni A.W. Tozer, na mas mahalaga yung mga bagay na yon kaysa sa Diyos. Kaya sabi niya, worship is pure or base as the worshiper entertains high or low thoughts of God. Yung iniisip natin patungkol sa Diyos, yung mataas o yung mababa na kaisipan patungkol sa Diyos. Kaya nga sabi niya, for this reason, the gravest question before the church is always God Himself. Later on, mas uunawain natin yan. This means na if we have a high view of God, kung meron tayong mataas na pagtingin sa Diyos,
kung mataas yung pagtangi natin sa Kanya, seeing Him as holy, as powerful, as worthy of all honor, our worship will be genuine and deep. Kapag mataas yung pagtingin natin sa Diyos, magiging totoo, magiging malalim yung ating pagtingin sa Kanya. So makikita nyo rito, how we view God affects our worship. Yung ating pagsamba sa Diyos ay nakabase kung paano natin siyang tinitignan. But if our thoughts of God are low or unworthy, our worship will be empty and superficial. Magiging walang laman. Magiging hindi makatotohanan, superficial. Kapag mababa ang tingin natin sa Diyos, ganun din ang magiging tingin natin sa pagsamba. Kaya maraming mga tao ganun na lamang pabayaan ng pagsamba sapagkat nagmumula ito, nag-uugat ito doon sa katotohanan na kung paano natin tinitignan ang Diyos. Kung mababa ang iyong pagtingin sa Diyos, kung maliit lang ang tingin mo sa Diyos, na ganun lang siya, provider lang siya, na ang Diyos ay tagasagot lang ng mga panalangin natin, na ang Diyos ay tagapagpagaling lang ng mga sakit natin, na kapag wala na tayong kailangan sa Kanya, hindi na natin kailangan ng Diyos. Kapag ganun kababaw ang tingin natin sa Kanya, magiging mababa rin, magiging mababaw din ang ating pagsamba. So gusto ko pong establish sa atin ngayong umagang ito na nakabase ang ating pagsamba sa ating pagtingin sa Diyos. That is why if the church has a true high view of God, kapag meron tayong tunay, meron tayong totoo, at meron tayong mataas na pagtingin sa Diyos, it will lead to right worship and faithful living. Kita nyo, no? Yung magiging epekto kapag mataas yung tingin natin sa Diyos, magiging mataas din yung ating pagsamba sa Kanya. Magiging tunay yung ating pagsamba sa Kanya. At even yung ating pamumuhay ay susunod. Yung ating matapat na pamumuhay sa Kanya. But if the church loses sight of who God truly is, kapag hindi natin tunay nakikita kung sino nga ba ang Diyos, everything else will be affected negatively. Susunod ang lahat ng ito. Susunod. Kumbaga ito ay domino effect. Kung paano natin tinitignan ang Diyos, ay susunod yung ating pagsamba, maging yung ating buhay. To give us an example sa bagay na ito, remember, doon sa Exodus 32, ay ito yung panahon kung kailan ang Israel ang ginawa nila ay dahil si Moses ay umalis, panandalian, umakyat doon sa bundok ng Sinai, ang ginawa ng mga Israel, ang tagal naman ni Moses, kalos kababalik lamang nila galing doon kaalis lang nila, kalalaya lang nila galing sa Egypt. Ang ginawa ng mga Israelites ay pinagsama-sama nila yung kanilang mga alahas, mga ginto, pinagsama-sama nila. At ang nangyari, yung mga ginto na yon na kanilang pinagsama-sama, ay kanilang tinunaw at kanilang ginawa na gintong baka, golden calf, gintong baka. So gumawa sila ng Diyos-Diyosan. Gumawa sila ng imahe ng Diyos. Na para meron silang Diyos, quote and quote, Diyos na nakikita. Gumawa sila ng imahe ng Diyos. Pero ano ba ang utos ng Panginoon? What was the command? What is the command of God? God clearly said in the second commandment that we must never limit God to an image
or worship any kind of image. Ito ang utos ng Diyos, the second commandment. Huwag kang gagawa ng anumang imahe, ng anumang wangis, ng anumang meron sa mundong ito para yun ay maging picture, maging imahe ng Diyos. Huwag kang gagawa ng kahit anumang rebulto, ng kahit anumang imahe na pwede mong maisip na yun ang Diyos. Pero ang tanong, why was this such a big deal? Isipin nyo, bakit kaya big deal sa Diyos na huwag tayong gumawa ng mga imahe para sa Kanya? Na huwag tayong gumawa ng anumang wangis, ng anumang rebulto na pwedeng mag-symbolize sa Diyos. Bakit kaya? Bakit kailangan ipag-utos? Well, pwede namang sabihin, di ba? Hindi naman talaga yung Diyos yan Pwede naman na iniisip lang para may picture lang tayo sa sarili natin ng Diyos. Pero bakit big deal ito sa Diyos na inutos niya huwag kayong gagawa ng kung anumang katulad niyan. Huwag kayong gagawa ng imahe, huwag kayong gagawa ng anumang rebulto to symbolize God. Why? Why? Big deal ito sa Diyos dahil isinama niya ito sa kanyang mga kautusan. So bakit? Because the moment we created an image of God, we would reduce His holiness. The moment na gumawa tayo ng rebulto, ng anumang imahe na magpipicture sa Diyos, ay pinaliliit natin ang kanyang kabanalan. Not in the sense na nababawasan natin ang kabanalan ng Diyos, of course not. Hindi natin kayang bawasan ang kabanalan ng Diyos. Pero ang ibig sabihin dito, pinaliliit natin ang ating pananaw ng kabanalan niya. Na as if siya lang yun, yung rebulto lang na yun. Yun lang ang Diyos. And He would no longer be seen as the God who is exalted, ang Diyos na itinataas and separate from His creation. Take note, ang Diyos ay hiwalay sa kanyang sangnilikha. Hindi part ang Diyos ng nilikha. So kapag gumawa ka ng rebulto, gumawa ka ng anumang imahe, kahit pa yung gininto ang guya, the golden calf, kahit magawa sa ginto yan, napakaganda ng pagkakagawa natin, kahit pa ganoon. Ang sabi dyan, ang lahat ng iyon ay nilikha lang din ng Diyos. At kapag ginawan natin siya ng anumang imahe, ng anumang rebulto, as if kinakount natin na ang Diyos ay kasama lang din sa mga nilikha. Ganun yun kabigat. So, ibig sabihin, kapag ginawa natin siya ng mga ganung bagay, ay nagpapakita ng ating kababawan ng pagtingin sa Diyos. Instead, He would become a God shaped by our own ideas. Kumbaga, nililimitahan natin ang isip natin, ganito ang itsura ng Diyos. After all, sino nakaalam ng itsura o ng wangis ng Diyos apart from the Lord Jesus Christ? Wala. God is a spirit. Wala siyang form. So we will reduce the holiness of God na dapat napakataas ng kabanalan niya. He is exalted above all. Siya'y itinataas sa lahat ng bagay. Kaya nga, Tozer was right. Tama si Tozer. Our view of God is the most important thing about us. Yung pananaw natin sa Diyos, ang pinaka-importanteng bagay para sa atin. Mahalaga na tayo ay tinitignan natin ang Diyos sa kanyang kataasan. Hindi natin dapat tignan ang Diyos na mababa dahil makakaapekto ito sa ating pagsamba. And let me ask everyone of this, how great is your God? How great is our God? Gaano ba kadakila ang tingin natin sa Diyos?
Gaano ba kataas ang tingin natin sa Diyos? Na baka ang tingin lang natin sa Diyos ay parang genie na kapag may wish tayo, may prayer tayo, sasagutin niya. At yun lang. Tanging yun lang ang purpose ng Diyos para sa atin. Kaya nga, ang tanong natin is, how great is our God? Gaano kadakila ang ating Diyos? Gaano kalaki ang tingin natin sa ating Panginoon? The more you see how great God is, the stronger your passion for worship becomes. Kapag mas lalong lumalaki, lalong dumadakila, lalong lumalawak, lalong lumalalim ang ating pagtingin sa Diyos, susunod yung ating pagsamba. So kailangan nating umpisahan doon sa ating pagtingin sa Diyos. Yun ang kailangang una natin na ayusin sa ating sarili, sa ating puso, yung ating pagtingin sa Diyos. Dahil susunod yung ating pagsamba. But if our view of God is small, kapag maliit lang ang tingin natin sa Diyos, ganun lang, tagasagot lang ng panalangin, tagasagot lang ng mga gusto natin, para lang siyang genie, para lang siyang doktor na pwede mo na, yun lang, wala nang mas malalim pa ron. Of course, lahat ng yon ay ginagawa ng Panginoon para sa atin. Pero ang tanong ay, yun lang ba ang purpose ng Diyos para sa atin? If our view of God is small, our worship will weaken and fade away. Hindi natin mabibigyan ng importansya, ng kahalagahan ng pagsamba pag maliit ang tingin natin sa Diyos. So ang kailangang una nating ayusin ay yung ating pagtingin sa Panginoon. Na ang Diyos ay nasa kataas-taasan. Ang Diyos ay Diyos na banal. Siya ang pinakamataas sa lahat. Wala tayong lahat dito kung hindi dahil sa Panginoon. Lahat tayo'y nakaasa sa Kanya. Ang bawat kilos mo, ang bawat galaw mo, ang lahat ng bagay na pangangailangan natin sa araw-araw, lahat yan ay nakaasa lamang sa Panginoon. Ganon tayong lubusan na nangangailangan sa Kanya. What we need is a clear understanding of the glory of God in our worship. Ang kailangan nating maunawaan, ang kailangan nating matutunan, ang kailangan nating maintindihan ay isang malinaw na pangunawa na pagkakaalam ano nga ba yung kaluwalhatian ng Diyos sa ating pagsamba. Worship, tingnan natin worship and the glory of God are closely connected in Scripture. Na pag pinag-aralan natin, again, very common para sa atin, to God be the glory, all glory be to God. Ginagawa natin ang mga bagay na ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. Madalas nating nasasabi yan, ang glory ng Diyos, ang kaluwalhatian ng Diyos. Pero titignan natin ang mas malalim pa, ano nga bang ibig sabihin ng salita na ito? At pag pinag-aralan natin ang salita ng Diyos, the word worship and the word glory is closely connected. Magkakonekta sila. This means that we need to be very careful. Dapat tayong maging maingat. Maging maingat tayo about how we organize or practice kung paano natin ini-structure yung ating pagsamba kung gusto nga talaga nating mag-glorify ang Panginoon. Dapat, ang ibig sabihin ng punto rito, dapat yung ating pagsamba ay tama para tunay nating maluwalhati ang Diyos. Connected yan. Kapag hindi tama ang ating pagsamba, hindi natin maluluwalhati ang Panginoon. Hindi ka pwedeng mamili lang sa dalawa. Dahil konektado sila sa isa't isa. Hindi mo pwedeng paghiwalayin. Let me give us an example. Sa Leviticus chapter 10 verses 1 to 3. Sabi dyan, now Nadab and Abihu, the sons of Aaron, each took his censer and put fire in it, and laid incense on it, and offered an authorized fire, strange fire before the Lord. So, ang punto dyan,
merong inutos ang Diyos na dapat na paraan ng pagsamba sa Kanya. May inutos ang Diyos na dapat na paraan ng pag-worship, ng pag-offer ng sacrifices. Pero itong mga sons of Aaron, si Nadab and Abihu, they offered unauthorized fire. Very common sa atin yung word na unauthorized. Ibig sabihin unauthorized, hindi yan pinayagan. Hindi yan pwede. Halimbawa ay unauthorized person, may nakita kang sign, unauthorized person, keep out. Bawal ka rito. Hindi pwede. So when we say unauthorized fire, hindi yan pwede. Hindi yan pwede sa templo ng Diyos. Hindi yan pwede. So they offered unauthorized fire before the Lord, which the Lord had not commanded them. And fire came out from before the Lord and consumed them. Tignan nyo yung tindi ng Diyos dito. After they have offered the wrong kind of offering, the unauthorized fire, the unauthorized worship, they were consumed. Nagpadala ng apoy ang Diyos and they were consumed and they died before the Lord. Then Moses said to Aaron, "This is what the Lord has said. Among those who are near me, I will be sanctified, and before all the people I will be glorified." And Aaron held his peace. So makita nyo rito yung connection of how the Lord will be glorified through the true kind of worship. Kapag tama ang ating pagsamba, maluluwalhati natin ang Diyos. So dapat una nating ayusin yung ating pananaw sa Diyos, yung ating pagtingin sa Kanya. Susunod yung ating pagsamba. At kapag tama yung ating pagsamba, maluluwalhati natin ang Panginoon. So the question is, God's glory, what is it? Ano nga ba ito? Ano nga ba ang kaluwalhatian ng Diyos? Ano nga bang ibig sabihin ng kaluwalhatian ng Diyos? Well, una sa lahat, the word glory came from the Hebrew word kabod. The Hebrew word kabod. Yung Hebrew ay ginagamit sa Old Testament, This word stems from a root that means weight or heaviness. Weight or heaviness. So kapag sinasabi natin, the glory of God, ang ibig sabihin pala nun ay yung weight, yung bigat, yung timbang, yung heaviness. Siguro para ma-connect na natin, di ba minsan, kapag minsan nagagamit ito, nagagamit natin. Halimbawa, pag gusto mong ikumpara yung sarili mo sa ibang tao, sasabihin mo, sino bang mas matimbang sa amin? Ganyan, di ba? Sino ba yung mas matimbang sa amin? Hindi mo naman ibig sabihin nun, sino mas mabigat sa inyo? Hindi naman literal yun. Sino mas mabigat sa amin? Hindi ganun ang ibig sabihin kapag sinasabi mo yun. Ang ibig sabihin natin ay, sino bang mas importante sa amin? Sino bang mas mahalaga sa'yo? Di ba? So makikita natin, when we say the glory of God, ang kaluwalhatian ng Diyos, it shows His heaviness, His weight, yung bigat ng Diyos, yung kanyang importansya, yung kahalagahan ng Diyos. And depending on its form, it could have the sense of honorable, dignified, exalted, and revered. So ganyan yan ipinapakita sa salita ng Diyos. So the much heavier, mas mabigat yung kahalagahan ng bagay na yon, ay the more siya magiging honorable, dignified, exalted, and revered. So makikita nyo rito na yung kaluwalhatian ng Diyos, ang ipinapakita nun ay kung gaano kahalaga ang Panginoon. So when we say para sa kaluwalhatian ng Diyos, ibig sabihin nakikita natin na napakahalaga ng Panginoon, na anuman ang gagawin natin para sa Kanya. At napakahalaga nun. Napakahalaga nun. And so the primary Greek term for the glory, ito naman Greek. Pagdating naman sa New Testament, ang ginagamit ng language ay Greek. The Greek term for glory is doxa.
According kay Swer Allen, doxa in secular Greek referred to an opinion, conjecture, repute, praise, or fame. Ito yung mga pagkakagamit. So nakita nyo the word glory pa lang ay may kinalaman na sa ating praises sa Panginoon, sa ating worship sa Panginoon from the word itself pa lang. Sabi ko nga, it is closely connected. You know the word doxology? Diba? Doxology, dyan yan ang galing. The song of praise. The liturgy of praise. Doxology. Doon yan ang galing. The word doxa. Yan ang pinanggalingan. So when the Old Testament declares that God's name is glorious, na ang pangalan ng Diyos ay maluwalhati, ang ibig sabihin nun, tinitignan natin yung bigat, yung timbang, yung kahalagahan ng pangalan ng Diyos. Ang sabi ng 1 Chronicles 29 verse 19, and now we thank you, O God, our God, and praise your glorious name. Ang napakatimbang, ang napaka-importante, napakabigat na pangalan ng Diyos. In simple terms, this means that God holds the highest importance and seriousness. Ang Diyos ang pinakamahalaga. Mas mahalaga pa sa buhay natin. Mas mahalaga pa sa asawa natin, sa minamahal mo, sa mga anak mo, sa trabaho mo, sa pera, sa kayamanan, anumang bagay meron ng mundong ito. He is the glorious one. Siya ang pinakamatimbang sa lahat. Siya ang pinaka-importante sa lahat. God is the glorious one. So merong dalawang klase ng pagkakagamit sa salita ng Diyos, ng kaluwalhatian ng Diyos. The extrinsic glory and the intrinsic glory of God. Ano ibig sabihin yan, Brother Daryl? Ano ibig sabihin ng extrinsic and intrinsic? Well, una, yung intrinsic glory ng Diyos, this refers to the inherent glory of God that belongs to Him alone as God, independent of His works. So merong angkin, merong taglay ang Diyos na kaluwalhatian na nasa Kanya lang. Nasa Kanya lang. Wala yun sa iba. Hindi mo yun matatagpuan sa iba. Nasa Kanya lang. That's why it's called intrinsic. It's inherent. Nasa Diyos lang yun. Nasa Diyos lang yun. He is glorious in His perfection. Yung Kanyang kadakilaan ay maluwalhati. Lahat ng Kanya, yung kabanalan ng Diyos maluwalhati. Yung katapatan ng Diyos maluwalhati. Yung kabutihan ng Diyos maluwalhati. Yung biyaya ng Diyos maluwalhati. Lahat ng meron ng Diyos ay maluwalhati. Glorious. Dahil merong inherent, merong taglay ang Diyos na nakaluwalhatian. He is magnificent. He is beautiful. Yun ang pinapakita ng intrinsic glory of God. Talagang napakaganda ng Diyos dahil sa Kanyang kaluwalhatian. So yun yung nasa Kanya lang. Now, meron tayong mga nababasa sa Biblia, no, na the heavens declare the glory of God. Ang kalangitan, pag tumingin ka raw sa kalangitan, makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Now, yung mga ganong bagay ay hindi intrinsic. Ang tawag doon ay extrinsic. Extrinsic. Dahil yun ay nagpapakita lang ng kaluwalhatian ng Diyos. Well, actually, ang sabi ng Bible, kahit yung pagkaka-create sa ating mga tao, tayo ay nagpapakita ng kaluwalhatian ng Diyos. Hindi yun intrinsic, that's called extrinsic glory of God. Ano yun? God's extrinsic glory, sundan niyo po ako rito, God's extrinsic glory is His intrinsic glory partially communicated in His works of creation, providence, redemption, and consummation. Ano raw, Brother Daryl?
Ano raw? So yung extrinsic glory daw ng Diyos ay kanyang intrinsic glory din naman na naipapakita sa works of creation, providence, redemption, and consummation. Ano ibig sabihin nun? God's inherent greatness, beauty, and majesty is partly revealed to us through what He does. So, again, mayroong glory ang Diyos na nasa Kanya lang. May kaluwalhatian ng Diyos. Now, nakikita daw natin yung kaluwalhatian na yun partly, hindi buo. Nakikita daw natin yun partly. It is being revealed to us sa mga bagay na ginagawa ng Diyos. That is why, ang sabi ng Bible, the heavens declare the glory of God. Yung pagkaka-create sa tao, we declare, we reveal the glory of God. Ang nakikita natin, when we look at the heavens, ang nakikita natin is the extrinsic glory of God coming from His intrinsic glory. Kumbaga, ganito, yung buwan, walang sariling liwanag. Ang nakikita natin na liwanag ng buwan ay yung liwanag na nagmumula sa araw. Right? Nire-reflect lang ng buwan yung liwanag na meron ng araw. Walang sariling liwanag ang buwan. The same way, yung kalangitan, walang sariling kaluwalhatian yun. Ang nakikita natin doon is the reflection of God's glory. The reflection of God's glory. Katulad nung araw, nung liwanag ng araw patungo sa buwan. So ganun din tayo. Even us, how God created us, we reflect the glory of God. Sinasalamin natin yung kaluwalhatian na yun ng Diyos. It's just that, dahil sa kasalanan, nasira yun. At yun ay bubuuin muli ng ating Panginoong Jesucristo. We can see glimpse. Imagine, sino sa inyo ang manghang-mangha sa kalangitan? Napakaganda ng sunrise, ng sunset, ng kung ano-anong mga shape na nakikita mo sa ulap. At pag pinag-aralan mo ang anumang mga bagay sa kalangitan, all of this shows the glory of God. And take note, glimpse lang yan. Gatuldok lang yan ng tunay na kagandahan at kaluwalhatian at kadakilaan ng Diyos. That's just a glimpse. Pero grabe na yung pagkamangha natin. In how He guides and sustains the world, yung providence, yung redemption, yung consummation na mangyayari in the future. While we can never fully grasp, hindi talaga natin maintindihan fully yung intrinsic glory ng Diyos, we experience it through His actions in the world. Hindi natin lubos maintindihan. Gaano ba kalawak yun, yung kaluwalhatian ng Diyos? Pero makikita natin yun sa pamamagitan ng mga ginagawa ng Panginoon sa atin. So, bakit kaya partially lang? Bakit partially lang? Bakit glimpse lang yun nakikita natin na kaluwalhatian ng Diyos? Why? Because God's glory is only partially revealed in His works. Why? Because His true, infinite greatness is beyond our understanding as humans. Hindi mo kayang arukin. Hindi mo kayang unawain yung kabuuan ng kaluwalhatian ng Diyos. Hindi kaya ng maliliit nating mga utak. Maliliit nating mga utak, hindi kayang i-contain yun. Yung infinite na kaluwalhatian ng Diyos. That even in providence, in redemption, was what we see and experience only gives us a glimpse of His total majesty and holiness. Yung nakita natin sa krus na kaluwalhatian ni Kristo, that's just a glimpse. Our limited minds, limitado yung ating mga isip, that's true. Cannot fully comprehend the fullness of God is, yung kabuuan ng Diyos, yung kapunuan ng Diyos. The complete revelation of His glory is something we can fully grasp in this light. It's only when we are with Him in eternity that we'll see more of His glory. Pag nandun na tayo sa eternity, doon natin makikita ng mas malawak yung kaluwalhatian ng Diyos. So how will we see God's glory in eternity? Paano natin makikita yon? Paano natin makikita yung kaluwalhatian ng Diyos in eternity?
Sa langit, sa buhay na walang hanggan, paano? The full revelation of the glory of God is completely and marvelously revealed in Christ. In eternity, sa langit, sa buhay na walang hanggan, makikita natin fully, completely, and marvelously yung kaluwalhatian ng Diyos. Sa paanong paraan? Through the Lord Jesus Christ. Why? Because Jesus Christ is the radiance. Siya yung liwanag na nagniningning of the glory of God and the exact imprint of His nature. The very nature of God, yung buong kadiyusan ng Diyos, ay makikita natin sa Panginoong Hesukristo. At darating minsan ng araw, makakasama natin ang Panginoong Hesukristo ng walang hanggan at makikita natin completely ang kaluwalhatian ng Diyos sa Kanya. So the glory of God revealed in Christ. In the Old Testament, sa Old Testament, ganito po ipinapakita ang glory ng Diyos. The glory of God fills the tabernacles or the temple which the Israelites and Solomon built. Well, sa Old Testament, mababasa niyo yung tabernacle, mababasa niyo yung temple. Anong pinagkaiba nun, Brother Daryl? Parehas lang yun halos. Ang pinagkaiba lang, yung tabernacle kasi, ay ginamit nila yan yung time na nandoon pa sila sa wilderness. Nagpapaikot-ikot for 40 years. Yung tabernacle kasi, nililipat-lipat nila. Para rin itong temple. Doon din sila nag-o-offer ng kanilang mga sacrifices. It's just that, yung tabernacle nga kasi, tuwing aalis sila, babiyahe, bubuhatin nila yun. Lilipat nila. Parang tent yun na malaki. Pero ang temple kasi talagang built by stone na. Hindi na yun na, sige, buhatin mo yung bato. Gusali na gawa sa bato. Hindi na yung magagawa. Yun lang ang pinagkaiba nun, more on structural. Pero yung purpose nun ay parehas lang. So makita natin, sa Exodus 40, dito nakita ng Israel ang kaluwalhatian ng Diyos. The glimpse of the glory of God. Then the cloud covered the tent of meeting. Ito yung tabernacle. And the glory of the Lord filled. Pinuno. Yung glory ng Diyos bumaba. Like a cloud. Parang ulap. And it filled. Pinuspos. Pinuno yung buong tabernacle. And even Moses himself was not able to enter the tent of the meeting because the cloud settled on it. Kahit si Moses, the man of God, nung time na yon, hindi siya makapasok sa tabernacle, hindi siya karapat-dapat. Dahil naroon ng glory of God. Naroon sa tabernacle ang kaluwalhatian ng Diyos. Pag pumasok siya doon, mamamatay siya. And dun sa temple, same thing na nangyari. And as soon as Solomon finished his prayer, the fire descended from heaven. Merong apoy na bumaba sa langit and burned up the burnt offerings and sacrifices na inoffer ng mga high priests. And the glory of the Lord filled the temple. The priests, even the priests. Hindi lang si Moses, even the priests themselves na sinanctify na nila ang kanilang mga sarili, nilinis na nila ang mga sarili nila, pero hindi pa rin sila makapasok sa kaluwalhatian ng Diyos. The priest could not enter into the temple because the glory of God had filled the Lord's temple. And when all the Israelites saw the fire coming down and the glory of the Lord resting on the temple, they bowed down with their faces to the ground on the pavement, worshipped and gave thanks to the Lord. Because He is good. Because His gracious love is eternal. Kita nyo, ang naging epekto nito sa kanila, nung makita nila ang kaluwalhatian ng Diyos na bumaba, ang banal at maluwalhati na presensya ng Diyos ay naroon sa kanyang templo. Ang kanilang ginawa ay magpuri sa Panginoon. Tandaan nyo yung part na yan. Later on, makikita ninyo,
kung paano yan itinranslate at nangyari din naman sa New Testament. In the Old Testament, the tabernacle or the temple served as a places where God's presence was manifest and where His people could worship Him according to the covenant established with Israel. So, nagpapakita yung glory of God pag bumaba doon sa kanyang templo, naroon yung presensya ng Diyos. Naroon mismo ang Diyos. But in the New Testament, take note of this. Sa Old Testament, yes, bumaba doon ang glory of God. Pero dumating ang panahon, the temple was destroyed. Umalis ang presensya ng Diyos. Umalis ang glory ng Panginoon. At yung nakikita nila na yon, parang ulap lang yun eh. Apoy lang. Picture lang yon ng kaluwalhatian ng Diyos. Hindi pa yun. But in the New Testament, we have a greater glory. We have a greater temple which came in the fullness of Jesus Christ to dwell among God's people. Merong mas dakilang templo, merong mas dakilang kaluwalhatian. Not in the sense na mas mahina yung glory na yon. Pero ibig sabihin, ay picture lang kasi yung nakikita nila noon. Cloud lang yon, fire lang yon. Pero sa New Testament, we have a greater glory. We have a greater temple, hindi nasisira ng tao. Sino yun? The Lord Jesus Christ. Ang Panginoong Jesucristo. For Him, the whole fullness of deity dwells bodily. Yung buong kadiyusan, yung buong kaluwalhatian ng Diyos naroon sa Panginoong Jesucristo. I can't imagine. Yung mga tao who rejected Christ, yung tao na yun, yung ang akala nila tao lang. Kasama nila for 3 years. In Him dwelled the whole fullness of deity, the Godhead. Kasama nila yung Diyos. Kasama nila yung kabuuan ng kadiyusan for 3 years. But still they rejected Him. Sayang. Kasama na nila, naroon lang yung kaluwalhatian ng Diyos na dati si Moses, yung mga high priest hindi nga makapasok, pero yung mga tao nakakalapit sa Panginoong Jesucristo. Sayang. And the Word, sabi ng John 1:14, and the Word became flesh and dwelt among us. God Himself became flesh and dwelt among us. And we have seen His glory. Glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. Ang mga nakaunawa lang ng kaluwalhatian ng Diyos, kasama nila ay yung mga apostol, yung mga tunay na mananampalataya. And again, sabi ng Hebrews 1:3, He, Jesus Christ, is the radiance of the glory of God. He is the exact imprint of His nature. Gusto mong makita ang kaluwalhatian ng Diyos, tumingin ka kay Kristo. Gusto mong makita ang buong kabanalan ng Diyos, tumingin ka kay Kristo. He is the exact imprint of the nature of God. At ang sabi pa, yun yung nagpapakita ng greater glory. He is the greater glory. Christ is the greater glory. Hindi lang ba sa cloud, hindi lang ba sa fire coming down from heaven. Nakasama mismo nila. The greater glory walked with them, lived with them, and died for us. Not only is He the greater glory, Christ is also the greater temple na hindi kayang wasakin. Sabi ng Panginoon, destroy this temple and in 3 days I will raise it up. Kala ng mga tao, yung literal na temple yun eh. Ang tagal nga, ginawa yung templo tapos 3 days mo lang ibibuild. Ang lupit mo naman. Yun ang nasa isip ng mga tao.
But they never understood na ang ibig sabihin pala ng Panginoon, He Himself is the temple. Siya yung templo. He is the greater temple. At ang sabi ng Revelation 21 verse number 22, pagdating doon sa New Jerusalem, sa New Heaven and New Earth, sabi, and I saw no temple in the city. Naghanap si John. Walang templo ah. Wala akong makitang templo doon sa New Jerusalem. Why? For its temple is the Lord God, the Almighty and the Lamb. Ang Panginoong Hesukristo mismo ang templo ng Diyos. He is the greater temple of God that can never be destroyed. Not only nakita natin na ang glory of God revealed in Christ, also the glory of God revealed in His people. In His people. Sa paanong paraan? The church as the temple of God. Sa New Testament, it teaches a significant shift from the Old Testament understanding of the temple as a physical building. Sa Old Testament, ang pananaw nila, ang templo, ang tabernacle, physical building lang yan. Physical building lang. Ginagawa lang yan. Built by stone lang yan. Parang tent lang yan. Pero ito ang sabi ng salita ng Diyos, pagdating sa New Testament, there was a shift, significant shift. Nagbago, no? Lumihis. Sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 3 verses 16 to 17, do you not know that you, plural, collectively, you pertaining sa iglesia, pertaining sa church, pertaining sa people of God, do you not know that you, the church, are God's temple? Kayo ang templo ng Diyos, and that God's Spirit dwells in you. If anyone destroys God's temple, God will destroy him. Kung may sisira sa pagkakaisa ng iglesia ng Diyos, God will destroy that person. Yan ang sinasabi dyan ng Panginoon. For God's temple is holy, ang templo ng Diyos ay banal, and you, plural, collective, are the temple of God. Kayo, ang mga mananampalataya ng iglesia. Hindi ito yung individual. Of course, we know, individually, tayo ay templo ng Diyos. Pero ipinapakita rito, tayo, as a church, bilang iglesia ng Diyos, we are the temple of God. Hindi na yung physical building, kundi tayo na. Wala nang physical temple ngayon. Why? Dahil tayo na yon. Tayong mga mananampalataya, we are the temple of God. Kaya nga, dito, he is addressing yung collective body of believers. Not only that, the church is described as the temple of God, indicating that God's presence now dwells within His people through the Holy Spirit. So, tayo, bilang iglesia, tayo na ngayon ang templo ng Diyos. Tayong mga mananampalataya. During the New Testament, during the New Covenant, tayo ang templo ng Diyos. Ibig sabihin nun, tayo bilang isang iglesia, narito. The Lord fills His temple. Kapag nag-gather ang mga mananampalataya, the Lord fills His temple. Narito ang presensya ng Diyos. Gusto kong makita ninyo, mga kapatid, lalo mamaya as we worship the Lord, God is present here. Narito ang Diyos. Narito ang Diyos, and He fills the temple of God, which is His church. Narito ang presensya ng Diyos as we worship Him.
Remember this? Naalala niyo itong verse na to sa 2 Chronicles? Bumaba ang templo ng Diyos as a cloud at merong fire coming down from heaven and the Lord filled the temple with His glory. Nangyari din yan sa New Testament. Almost the same. Sa Acts chapter 2 verses 1 to 4. When the day of Pentecost, take note, ang Pentecost is a day after the Sabbath. The 40th after ng Passover. Ibig sabihin, this day was a Sunday. It is the Lord's Day. The very day na kanilang sineselebrate ang resurrection ng Panginoong Jesucristo. During the Pentecost, the Lord's Day, Sunday, they arrived. Anong ginawa nila? They gathered together in one place. They were all together in one place. At sabi dyan, and suddenly, there came from heaven a sound like a mighty rushing wind. And it filled the entire house. Familiar, right? Katulad nung sa picture sa Old Testament, and it filled the tabernacle, it filled the temple where they were sitting, and divided tongues of fire. Kanina, right? Sa 2 Chronicles, like a fire coming down from heaven. Now, nakita rin nila muli itong event na ito in the New Testament. Sa coming ng banal na spirito, sa pagbaba ng banal na spirito, like the tongues of fire appeared to them and rested on each one of them. Dati yung fire na yon, it came down from heaven papunta sa templo ng Diyos. But now, this fire came down from heaven and it rested in each one of them. Sa bawat isa sa kanila ng mga mananampalataya. Kita niyo yung switch, kita niyo yung shift. Nagmula doon, it filled the place, yung lugar, pero hindi doon nagstay. Hindi doon nagstay. Nagpunta sa bawat isa sa kanila. It rested on each one of them, and they were all filled with the Holy Spirit. Just like kung paanong pinuspos, paanong pinuno ng Diyos ng kanyang kaluwalhatian, ng kanyang templo sa Old Testament. Ganon din tayong mga mananampalataya. Nung nag-indwell ang banal na spirito sa atin, nung tayo'y maligtas, the Lord filled His temple. Tayo yun, mga mananampalataya. That is why the glory of God dwells among the believers, and He is present as we gather for worship. So kung makita natin, narito mismo ang banal at maluwalhating presensya ng Diyos. Wala sa ibang lugar. Yes, masasabi natin that God is omnipresent. Pero narito ang greater presence ng Diyos as we gather in our worship. Habang magkakasama tayo na nag-worship sa Panginoon. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 14, verse number 25, the secrets of his heart are disclosed, and so falling on his face, he will worship God and declare that God really is among you. So as we worship God, God is really among us. Narito talaga ang Panginoon as we worship Him. At yung ginagamit natin sa Matthew 18 verse number 20, for where 2 or 3 are gathered in my name, there am I among them. Naron ang Panginoon. As we gather together, as we worship the Lord, narito ang presensya, ang maluwalhati, ang dakila at banal na presensya ng Diyos. Narito mismo.
With that, ay doon po nagtatapos yung ating lesson sa ating Sunday School for this morning. Meron po bang mga katanungan? Kung maaari ay, bro, request ko lang sa bag ko, nandun yung tablet kasi baka may mag-text sa akin patungkol mga questions. Any question po in particular sa ating lesson ngayong umagang ito? Go ahead po. Yes, so, good morning. Question ko ay ganito brother. Dahil pasama ng pasama yung araw, panahon, sabi ng Bible, kung sakali man na dumating yung araw na halimbawa lang, for example, dumating yung persecution sa atin dito sa lokal natin, and mapagdesisyonan ang gobyerno natin ay naging lubhang secular. At nagdesisyon sila na ang bawat lokal na church to Santa Maria ay papasara. Halimbawa, isinara tong church natin, yung building. At napilitan tayong umalis. Sa lugar ba na kung saan tayo lilipat, saan man tayo lilipat, i-feel din ba yun ng Diyos habang tayo kung magsama-sama man magsamba, counted pa rin ba yun na tawaging templo ng Diyos kahit sa labas or kung saan man tayo datnan ng pagsamba natin? Okay. Thank you po sa question. I hope nasundan ninyo, Ang pinakatanong ay paano magkaroon ng persecution. Palisin tayo rito, right? Wala nang building. Magtago na rin tayo sa mga bahay, pwedeng ganon, Katulad ng mga nangyayari sa mga Muslim countries ngayon or even sa mga sa ibang mga bansa na sarado ang ebanghelyo. Counted pa rin ba 'yon? Well, una, gusto po makita natin when we say na bumababa ang templo ng Diyos dito as we gather, hindi ito tumutukoy sa building. Hindi nakabase sa building. Remember yung pinag-aaralan natin sa John chapter 4 kay Brother Paul, ang sabi niya doon sa babae, na adulterous woman, ang sabi niya ay darating ang panahon, hindi na kayo sasamba doon sa Jerusalem dahil nandoon ang temple sa Jerusalem. Bumabiyahe pa sila. Itong adulterous woman naman ay Samaritan siya, doon naman sila sa bundok sumasamba. So nakadepende sa lugar. Pero gusto ko pong makita natin, hindi ito nakadepende. Pagdating sa New Testament, hindi nakadepende sa lugar. After all, destroyed na ang temple. Wala nang temple sa panahon natin ngayon. Why? Dahil tayo na yung templo. When we say tayo yung templo ng Diyos, hindi ito nakabase so kung anumang building meron tayo. Okay? We thank the Lord. Meron tayong building. Meron tayong ganitong place to gather. Pero hindi nakabase. So, kahit man ilagay tayo ng Diyos sa mga bahay-bahay, parang ganoon, magtago na tayo, tapos ay pasikret na tayong umaawit, nagpupuri sa Panginoon, naroon pa rin ang presensya ng Diyos. It doesn't really matter. Ano man yung lugar, pangit man yan, maliit man yan, maganda, malaki. O kahit nasa ilalim lang tayo ng puno, naroon ang presensya ng Diyos as we gather for worship. I hope na napuntong ko po yung tanong. Thank you po dun sa question. Anyone po who would like to ask? Morning po. Morning po. 2 or 3 gathered in my name, nandun yung presensya ng Panginoon. It is possible kaya na sa mga kaibigan natin, JIL, INC, they gathered also thousands pa sila, which is marami silang mga branches. It is possible kaya na nandun ang presensya ng Panginoon. Okay, good. Thank you po. Thank you. Thank you sa question. Kung maalala nyo kanina,
in-establish natin na ang worship, if we have a high view of God, seeing Him as holy, powerful, and worthy of all honor, our worship will be genuine and deep. So ang unang-unang kailangan nating ayusin, ang unang-unang kailangan nating bigyan ng pansin ay yung ating pagtingin sa Diyos. Dahil doon magbabase yung ating pagsamba. So ibig sabihin natin, may nagagather nga, libo-libo sila. Pero mali yung pananaw nila sa Diyos. Yung Diyos na yon ay katulad ng mga rebulto na nakikita natin. Yung Diyos na yon ay hindi ang Panginoong Jesucristo. Yung Diyos na yon ay lumikha tapos iniwanan niya na ang lahat. Kapag mali yung kanilang pananaw sa Diyos, ano sabi natin kanina sa lesson? We will never glorify God. Hindi natin maluluwalhati ang Diyos. It is closely connected. It is closely connected. So, it's possible that you're worshiping the Lord, pero hindi kayo nagbibigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Well, it is our responsibility to worship God. Napag-aralan natin yan sa mga nakaraang pag-aaral natin. Kahit na ikaw ay hindi mananampalataya, it is your responsibility to worship the Lord. Pero, ang pinag-uusapan, are you worshiping God and are you glorifying Him as well? So, una, yung tamang pananaw natin sa Kanya. We know, itong ilang mga religions na kasabay nating nag-worship din ngayon, ay mayroon silang mga maling pananaw sa Panginoon. Hindi natin sinasabing tayo lang ang tama, There are also churches around the globe na nag-worship ng tama sa Panginoon. Merong high view of God. Pero meron din na mga nag-worship sa Panginoon sa oras na ito na merong maling pananaw sa Diyos and so they are not giving glory sa Panginoon. I hope na sagot ko po yung katanungan. Anyone pa po? Dito sa ating mga kasama? Meron po ba tayo sa online? Hello bro. Follow up ko lang dun sa question ni Brother Carlo. Carlo. Paano naman kung may mga mangilan-ngilan na mananampalataya na nandun sa iglesia na nag-worship ng hindi tama? Paano sila? Nakakapag-worship ba sila ng maayos? O sakali, nandun ba ang presensya ng Diyos kung may 2 o 3 mananampalataya sa iglesia na yun na kinabibilangan nila kahit mananampalataya sila? Okay, good. Thank you. Goro, bigyan natin ng dalawang magkaibang sitwasyon. Maaari na ang tinutukoy dun sa tanong ay hindi mananampalataya o isang tao na maaring bata pa sa pananampalataya, hindi pa ganoong kalago sa kanyang pananampalataya. Well, we thank the Lord na kasama natin ang mga hindi mananampalataya sa ating pagsamba. At gusto natin na maipakita sa kanila kung paano natin sinasamba ang Panginoon. Kung gaano kataas ang Diyos. Yun ang message na ipinapakita natin sa Kanya. Kaya nga as much as possible, we regulate worship. Sinusunod natin kung anong inutos ng Diyos. Para kahit yung mga hindi mananampalataya na nakakasama natin sa worship, they will know, ganito pala sumamba sa Diyos. And so from that, makaka-receive sila ng message sa worship natin na dapat talagang sambahin ng Panginoon. At yun ay dapat magtulak sa kanila. Dapat kong kilalanin ang Diyos na ito. Dapat kong sambahin. Now, paano naman kung hindi pa, kung batang mananampalataya, yan na naman ang sitwasyon. Well, ang goal nating mga mananampalataya, again, is to know God more. To grow in the grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Hindi tayo dapat maging stagnant. Alam niyo yung stagnant? Diba? Yung tubig na hindi gumagalaw, hindi nagko-flow. Stagnant. Hindi dapat tayo ganung mga mananampalataya. Dapat habang tayo tumatagal, habang tayo'y tumatanda bilang mga mananampalataya, dapat mas lalong lumalalim, lalong lumalawak yung ating pagkilala sa Diyos. Huwag tayong tumigil, mga kapatid, huwag tayong tumigil sa anumang alam natin ngayon. Hindi natin kayang, after all, God is infinite. Ibig sabihin, napakarami pang dapat nating matutunan, malaman tungkol sa Kanya. Huwag kang tumigil. Huwag kang tumigil sa doon lang. It's good that you know God as your God and Savior. Pero huwag kang tumigil doon.
No? We grow, we should grow in the knowledge and grace of our Lord Jesus Christ. Thank you po sa katanungan. Meron pa po sa... Question mula sa comment si Brother Junjun. Okay po. Ang tanong po niya ay, bakit po magkaiba yung pagtahan sa atin ng Holy Spirit sa panahon ng early church? Kasi nakita nila yung pagbaba nito sa kanila. Okay, good. Thank you po dun sa question. Naaral natin yan dun sa pag-aaral natin ng Acts. Makita nyo sa kanila kasi parang kumbaga ay literal. Nakita talaga nila, bumababa ang banal na spirito. Though, of course, in a form of fire. Pero bakit sa panahon natin hindi ganon? Yun yung tanong. Bakit hindi natin nakikita na nung naligtas ka ay merong bumabang apoy? No, Brother Dave, that's umanib sa'yo. Bakit hindi ganon? Well, dahil yung mga pangyayari na yun sa Acts ay 3 special cases na nangyari to signify na ino-open ng Diyos yung kanyang ebanghelyo, una sa mga Hudyo, pangalawa sa mga Samaritano, pangatlo sa mga Hentil. 3 beses lang yun nangyari. Yung event na yun, special event na yun, na bumaba, nakita nilang bumaba banal na spirito tapos nag-speak in tongues sila. And again, yung speak in tongues ay hindi yung mga hindi yung ganon. Naiintindihan po yun. It was a language na naiintindihan. Hindi siya kung ano-anong salita lang. So 3 special cases, hindi na yun naulit dahil yun ay pagbubukas ng pinto ng ebanghelyo sa mga Hudyo, sa mga Samaritano, at sa mga Hentil. Alright? So kung gusto nyo pong mas matutunan pa yan, ay balikan nyo po yung pag-aaral natin doon sa Book of Acts. Meron tayong question pa? Wala. Kay Sis Marilyn Ganes po. Okay, thank you po. Sige. Tanong po, ayos lang po ba umattend ang isang napipilitan lang pero wala ang puso sa pagsamba kasi di pa magbabago? Kung napipilitan lang, pero walang puso sa pagsamba. Okay. Pero di pa nagbabago. Kasi hindi pa nagbabago. Kumbaga napipilitan lang siya kasi di pa naman nagbabago yung puso niya. Kung ganun po ang ating pananaw ay tayo yung pinaka nakakaawa sa lahat. Sino ba tayo para hindi sumamba sa Panginoon? Sino ka ba? Nilikha ka lang ng Diyos. Isa ka lang putik. Isa ka lang dumi na binigyan ng buhay ng Panginoon. Hindi kailangan magmakaawa ng Diyos sa atin para magkaroon siya ng kaluwalhatian. He has His intrinsic glory. May kaluwalhatian ng Diyos. Hindi mo kaya nga dagdagan yun eh. Tingin mo, pag sumasamba ka, dinadagdagan mo yung kaluwalhatian ng Diyos? No. Sino ka ba? Kaya tayo sumasamba dahil kailangan natin ng Panginoon. Ngayon, kung nasa ganong kalagayan, sumama ka pa rin. Pilitin mong sumama. Baka baguhin ng Panginoon ng puso. Baka baguhin ng Panginoon ng puso. I hope na napunta ko po. Basahin ko lang yung ilang mga katanungan dito sa text. Alam kong sobrang tayo sa oras. Those who loiter around are not paying attention during worship, are they glorifying God? Ito yung tanong ni Brother Boy. Well, again, as much as possible, nagpapaalala tayo before we start, right? Nagpapaalala tayo before we start. As much as possible, iwasan natin. Unless necessary. Kailangan talaga. Meron talagang ganong pagkakataon. No, kailangan talaga. Pero as much as possible, we give our hearts, we put our hearts sa ating pagsamba dahil narito ang presensya ng Diyos. Narito ang presensya ng Diyos. During the Old Testament, nakakatakot yun. Hindi nga makapasok si Moses, hindi nga makapasok yung mga priests. Narito ang presensya ng Diyos. Kailangang isa-isip natin yun. As we worship, narito ang presensya ng Diyos. Next question. Anong dapat gawin sa mga rebulto pag ang isang Katoliko ay ma-born again? Well, it may take some time. No? Maaaring hindi agad-agad na matutunan ito. But of course, kailangan natin gawin ay iwaksiyon. Iwaksiyon. Talikuran yung mga yon dahil hindi yon imahe ng Diyos. Hindi kailangan ng Diyos ng imahe. Hindi niya kailangan.
Acceptable pa sa Diyos ang worship ng mga sadyang nagpapatuloy or knowingly sa mga aral na labag sa Biblia? Well, it depends. It depends dito sa tanong na ito. Too broad yung question. It depends kung anong klase ng aral. Yung maaari kasi nasa ngayon hindi pa nila talaga natututunan yung ilang mga bagay. Ako man ay aminado ako sa aking pinanggalingan noon na klase ng aral, itinuturo ko yun noon. Tinuturo ko rin naman noon. Nilalabanan ko pa yung nung inaaral natin dito, ng pagiging soberano ng Diyos, ayaw ko noon. Galit ako doon. Kinakalaban ko yung mga nagtuturo noon. Pero salamat sa Panginoon na binago ng Panginoon. So ang kailangan natin gawin ay panalangin sila. Well, acceptable ba sa Panginoon? Again, it depends doon sa anumang tinutukoy na maling aral na labag sa Panginoon. With that, ay manalangin na po tayo. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, lubos kaming nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo, Diyos, sa iyong oras na pinagkaloob mo po sa amin. Lord, tunay nga na ikaw ang banal, dakila at maluwalhating Diyos. Kami ay lubos na nakaasa lamang sa iyo, Panginoon. At kami lubos na nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Hindi kami karapat-dapat. Pero ang presensya mo ay narito, kasama namin. At kami ay ginawa mo na iyong templo. Hindi kami karapat-dapat pero salamat sa biyaya mong ito, Panginoon. O Diyos, nawa ay ang iyong mga salita namin na pag-aralan ngayong umagang ito ay patuloy na gamitin mo upang lalo kaming pakabanalin at lalong lumalim ang aming pag-ibig, higit sa lahat ang aming pagsamba sa iyo. Maluwalhati ka't mapurihan, ito pong aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magkaroon po tayo ng short break. Let's be back by 10:15.